Samantala, ituturing naman ng Department of Justice na katulad ng ibang PDL si Veloso na ilalagay sa regular na kulungan. At para sa iba pang detalye, kunin natin ang balita live mula kay Erlo Bringas. Erlo! Wedge Ali, lubos ang pagpapasalamat ng pamilya Veloso dahil naiuwi na finally makatapos ang 14 na taon si Mary Jane dito sa ating bansa. At ang ating pamahalaan ay itinuturing naman na isa itong magandang bagay lalo na sa bilateral relationship ng bansang Indonesia at Pilipinas sa mga ganitong pagkakataon. Naging emosyonal ang pagkikita ni Mary Jane Veloso at ng kanyang pamilya sa kanyang pag-uwi sa bansa makalipas ang mahigit 14 na taong pagkakulong sa Indonesia. Mula sa NAIA Terminal 3 ay agad na diniretso si Mary Jane sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City kung saan doon na siya hinintay ng kanyang pamilya. Unang nilapitan ni Mary Jane ang kanyang dalawang anak na lalaki na may dalang bulaklak. Ang isa dito ay 16 na taong gulang na niyang bunsong anak na 1 taong gulang pa lang ng kanyang iwan at siya'y nakulong sa Indonesia. Sumunod ay ang kanyang mga magulang kasama ang kanyang mga kapatid. Alas 5:50 ng umaga kanina nang dumating sa NAIA Terminal 3 sakay ng Cebu Pacific Flight si Veloso. Kasama ni Veloso ang mga opisyal mula sa Bucor, DOJ maging NBI. Pagdating sa CIW, dito ay sinagawa agad ang kaukulang procedure para kay Mary Jane. Dito muna siya mananatili para sa kaukulang protocol kabilang ang 5-day quarantine. Susundan niya ng 55 days of orientation, diagnostic evaluation at initial security classification. Dito sa cell facility na ito, dito sa CIW, pansamantalang idedetine itong si Mary Jane Veloso. Dito rin mismo yung dating detention cell ni Cassandra Ong nung panahon nang siya ay ikinulong dito. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez, ituturing na persons deprived of liberty o PDL si Veloso, kaya tiniyak nilang magagawa ang kaukulang procedure para sa kanyang pananatili sa CIW. At dito susundin naman ang batas ng Pilipinas kaugnay sa PDL. Ay kung ano man ho ang mga pribilehyo na ginagawad ng ating Bureau of Corrections sa lahat ng PDLs ay si Mary Jane Veloso ay entitled na rin niyang tanggapin yung mga yan. Kaya po, ito ay napakagandang regalo na hindi lang sa ating bansa, kundi sa kanyang. Kailangan po natin kasing gawin ito na ayon sa patakaran at ayon sa regulasyon dahil hindi po natin alam kung ito ay magiging sana hindi mangyari ulit. Inabot ng 10 taon ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Indonesian government bago dumating ang araw na ito na kung saan naiuwi na nga si Veloso. Pagkatapos ito ay diniretso sa kulungan o sa assigned correctional facility si Veloso base na rin sa aprobadong resolusyon mula sa DC Initial Classification Board. Sa kanyang 5-day quarantine, ilalagay si Veloso sa isang regular quarantine cell para sa kanyang medical observation. Meron ding medical and physical examination na kung saan i-assess ang kanyang physical at mental health, kabilang na nga ang kanyang disabilities o illnesses. She was an OFW. Unfortunately, she was convicted by the proper courts of Indonesia. And based on the agreement that we signed with Indonesia, we have to respect their decision. And that is the essence actually of that agreement. It's nothing different from a treaty of transfer of sentenced person. Para ho dito niya ipagpatuloy ang kanyang sentensya, pag-serve ng kanyang sentensya ayon sa desisyon ng Indonesian courts. Ang pamilya Veloso, lubos naman ng pagpapasalamat sa pamahalaan sa ginawa nitong effort para makauwi na sa bansa si Mary Jane, lalo lang kanyang panganay na anak. Sana po mahal na Pangulo po na Bongbong Marcos po sana po ibigay na po yung clemency na hinihingi po namin pamilya po at buong sumusuporta bagong taon po namin na magkakasama po.
Sinisiyasat na din ng Bucor ang ipinadalang records ng Indonesian government kaugnay kay Mary Jane kung maaari na ba itong makapag-apply at makapag-avail ng Good Conduct Time Allowance o GCTA na isa din sa maaaring paraan para mapalaya na rin si Mary Jane. Tinitingnan muna daw nila ang records na nagmula sa Indonesia para makita ang pwedeng magawa na kay Mary Jane para mas mapabilis na din ang paglaya nito. So we have to convert to pa-translate muna namin. So anyway, in due time, we will be able to know if Mary Jane is qualified for GCTA, and then if there's a GCTA, has she served the minimum? So that will entitle her for parole at our level. At the same time, we should not lose sight of the fact na marami ding mga persons deprived of liberty who are equally entitled. The aged, the elderly, the sick, and those factors would be considered. Lahat po naman ay aaralin ng mainam at masusing titignan ng ating pamahalaan yung bagay na yan. But definitely, that's on the table. At kung magbibigay man ng executive clemency ang ating Pangulo, definitely, titignan niya rin yung mga iba. Matapos ang procedure na ginawa kay Mary Jane, dito sinamantala niya maging ng kanyang pamilya na makapagpasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Mary Jane labis din ang pagpapasalamat matapos na makita ang kanyang pamilya. Napakasaya ko! Nakauwi na ako dito sa bansa natin. Anong pakiusap mo sa Pangulo? Pag-usap ko sa Pangulo, sana mabigyan niya na ako ng clemency. Samantala, tiniyak naman ni DJ Katapang sa pamilya na matapos ang 5-day quarantine period para sa bagong PDL na dadaan ito sa comprehensive medical at physical examination at maaari na itong bisitahin ng kanyang pamilya. Sa Batala, Ali, binigyan ng hanggang tanghali kanina, alas 12 ng tanghali kanina, ang pamilya Veloso na makataupang palad nila si Mary Jane. At matapos nga nito, isasailalim na siya doon sa 5-day quarantine para gawin nga yung kaukulang medical examination, check-up, physical examination para masiguro yung kanyang maayos na kalusugan. At matapos nga ng 5 araw na ito, o December 24, if I'm not mistaken, ay doon na muli mabibisita ng kanyang pamilya itong si Mary Jane. Patuloy daw na asikasuhin ng ating pamahalaan maging ng Department of Justice at Bucor yung kaukulang papeles ito ni Mary Jane at titignan yung mga records na ipinadala ng Indonesian government kung maaari na ba itong makapag-apply ng GCTA para mapalaya na rin ito at kung habang inaabangan yung posibleng sagot ng Malacanang para doon sa hiling ng pamilya na executive clemency. Ali. Erlo, si Wedge ito, bigyan natin ng linaw, nabanggit mo kanina, magkakaroon ng 1 buwan kasama na doon yung orientasyon, yung mga eksaminasyon at yung mga obserbasyon dito kay Mary Jane Veloso. Bakit ganun katagal aabutin halos ng 1 buwan ito mga proseso na ito? At pangalawang tanong, wala bang nagiging special treatment na ipinatutupad at ibinibigay ngayon dyan kay Mary Jane Veloso? Well, sabi ni DJ Gregorio Katapang, yun daw talaga yung proseso, no. Sasailalim kasi itong si Mary Jane doon sa tinatawag na orientation. Pero hindi na nila i-detalye sa atin kung anong classic orientation yun. Siguro yun yung mga ginagawa while inside dito sa correctional ng mga PDL at kung ano yung dapat nilang gawin para sila makapag-apply na nga o maka-avail ng GCTA na tinatawag. Muli nilang iginiit na walang special treatment dito kay Mary Jane Veloso at kung ano yung treatment nila doon sa kanilang mga PDL dito sa loob, ganun din yung ginagawa nila dito kay Mary Jane. Nilagay lang si Mary Jane doon talaga sa isang selda na meron siyang mahihigan at meron ding sariling palikuran pero muli nilang iginiit na hindi ito special treatment kundi ito lang daw yung karaniwan na kwarto na pinaglalagyan doon sa mga PDL wedge.
Alright, maraming salamat si Erlo Bringas, nagbabalita live. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.